Bago nagsimula ang trastasyon ng Jesus Nazareno, nakiisa muna ang libu-libong deboto sa Misa Mayor at panalangin sa Bukang Liwayway sa Quirino Grandstand. Ang misa ay pinangunahan ni Bishop Rufino Sescon Jr. May unang balita live si James Agustin. James. Good morning. Matapos ang panalangin sa Bukang Liwayway, agad na sinimulan ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno kaninang alas 4 ng umaga. Mabilis na nakausad po yung andas mula do sa gilid ng Quirino Grandstand. May ilang deboto na nakita natin na pinilit na makalapit sa likurang bahagi ng andas pero napigilan sila nung una. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakalusot din yung mga deboto. Samantala, libo-libo din po mga deboto yung nakaisa sa Misa Mayor na ginanap dito sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi. Kabilang sa panalangin ng mga nakausap nating mga deboto, yung kanilang mga walang hanggang pasasalamat at kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Sama-sama sa panalangin ng libo-libong deboto ng Poong Jesus Nazareno na nakiisa sa Misa Mayor sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi. Pinangunahan ng banal na misa ni Bishop Rufino Sescon Jr. ng Diocese ng Balanga, Bataan. Humalili siya kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na kasalukuyang nasa Roma. Sa kanyang homily, pinaalala ni Bishop Sescon na gaya ni Jesus Nazareno ay dapat matuto tayong magkusang bumaba dahil simbolo ito ng pagmamahal. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Ang tunay raw na deboto ni Jesus Nazareno ay marunong makinig at sumunod. Ang namamanata, ang kumakapit at umihila ng lubid, ang mga nagpipingga at pumapasan, ang mga sumasalya at humahalik sa kanyang paanan, ay dapat lalong nakakapakinig sa Diyos. Sa Poong Nazareno, natututunan natin ang mga bumagsak ay muling makababangon. Ang mga nagkamali ay maaaring maitama. Ang mga nawawala ay maaaring mahanap muli. Kabilang sa mga nakiisa sina Krisha at Derry kasama ang 4 na taong gulang nilang anak na si EA. Galing silang Caloocan at nag-leave sa trabaho para makadalo sa traslasyon. Every year namin itong ginagawa, mas napapanatag yung pagsasama naming mag-asawa, mas lalong tumatatag yung pag-ano namin, pagsasama. Since naging kami, 6 years na din kahong nagde-devotion din. Si Derek susubukan daw ulit na makahawak sa lubid na humahatak sa andas. Bahagi na raw ito ng kanyang panata. Importante sa akin na paghawak sa lubid dahil dito natutupad ko yung mga hiling ko sa Poong Jesus Nazareno. 4 na dekada ng deboto ang PWD na si Miriam. Lalo raw lumalim ang kanyang pananampalataya kay Jesus Nazareno nang maputulan siya ng kamay matapos maaksidente noong 2024. Nung nadisgrasya po ako, ay pinalangin ko pa na bigyan pa ako ng isang buhay. Ito nga po, nabuhay po ako ng ganito. Kaya po, malakas talaga ang pananalig ko sa Diyos, lalo sa Poong Nazareno, na nabuhay, binigyan ako ng pangalawang buhay. Hindi rin alintana ng senior citizen na si Mabel ang dami ng mga tao makita lang ng personal ang imahen. Sa 20 taon niyang pamamanata, marami raw hiling na natupad. Tulad po yung nadisgrasya yung anak ko, talaga pong laki ng tulong ng Nazareno sa amin kasi akala namin wala nang pag-asa pero naoperahan yung anak ko. Yung paniniwala po, yung pananampalataya, yung pagmamahal sa Panginoon. Yun po yun. Magkakaiba man ang pinanggalingan at rason ng pamamanata, pinagbuklod ng mga deboto ng iisang pananampalataya. Baon nila ang mga himala na ipinagkaloob ng Poong Jesus Nazareno at hindi matatawarang pasasalamat sa Kanya.
Samantala, Igan, sa mga oras na ito ay nabawasan na yung mga tao dito sa Quirino Grandstand pero nagpapatuloy pa rin po yung sinasagawa na pahalik. Sabi ng mga nakausap natin na ibang mga deboto ay magtutungo na po sila doon sa area ng Quiapo Church kung saan nila hihintayin na yung pagbabalik ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Yung muna ilitas mula po dito sa Quirino Grandstand, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Marami rin pong deboto ang dumadalo sa misa sa Quiapo Church at naghihintay sa pagbabalik doon ng imahe ng Jesus Nazareno. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlac. Bea! Maris, good morning. Tuloy-tuloy nga ang pagdating ng mga deboto rito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mula yan kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito para magsimba ngayong pista ng Poong Jesus Nazareno. Punong-puno ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church ng mga nananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Dinadagsa ang kada oras na misa rito. Ang mag-asawang si Ariel at Flor, unang taon pa lang na deboto. Bulag na mula pagkabata si Ariel, pero ang binhiraw ng kanyang pananampalataya sa Nazareno, malinaw. Pag talaga tinatak mo sa isip mo talagang may Panginoon talagang titibay ka. Walang imposible sa Kanya kung hihiling ka talaga. Bit-bit nila ang panalangin na hindi para sa kanila, kundi para sa kanilang 5 anak. Lalo na mga anak ko, mga nag-aaral, gusto kong ilapit kay Poong Nazareno yung kanilang kinabukasan. Natutuwa lang ako. First time na kasi dito. Yung anak ko makapagtapos ng pag-aaral. Sana nga ganito, masinso, yung kahit konti lang. Walang antok, pagod o sakit na humadlang sa kagustuhan ng mga deboto na salubungin ang Poong Jesus Nazareno at mag-alay ng kanilang panalangin. Ang 73 anyos na si Antonio, nagdiriwang ng birthday niya tuwing pista ng Nazareno. Mahigit 40 taon na siyang deboto. Pero ni minsan, hindi raw nang hina ang loob niya na ipagpatuloy ang pagsisilbi sa Nazareno. Na-develop yung aking pagkatao nung magsilbi ako sa kanya. Dito nabuhay ko I'm from Bulacan, ang layo. Mahirap talaga, pero ibig sabihin kung gusto mo, may paraan. Ganun lang naman kasimple. Abot hanggang labas ng simbahan ang mga nagsimba sa Quiapo Church ngayong madaling araw. May mga bata, matanda, may ilang nakayapak, may nakaluhod at marami sa kanila ngayon pa lang nakaabang na sa pagbabalik ng imahe ng Nazareno sa Quiapo Church. Maris, kita nga sa aking likuran yung umaapaw na mga deboto dito sa Quezon Boulevard at abot yan hanggang sa mga karatig na kalsada na isinara para ngayon sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Ang ilan naman ay pipila doon sa Villalobos Street para makapagsimba mismo sa loob ng Quiapo Church. Kada oras po yan hanggang mamayang hating gabi. Yan muna ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Bumuo ng barikada ang mga pulis at ihos del Nazareno sa Quirino Grandstand kanina para mapanatili ang kaayusan sa mga debotong sumama sa traslasyon. At live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Maris, good morning. Mula kagabi nasaksihan naman natin ang dami ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand. Ilang segundo lang mula nang gumalaw ang andas kanina, maraming deboto ang nakalagpas mula sa harang ng Philippine Coast Guard. Makita nyo sa screen ang dami ng mga deboto na hindi na napigilan ng mga otoridad na makasunod sa likuran ng andas. Pero bago yan, marami na ring deboto ang sumalubong kanina sa pila. Narito ang aking report. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina nang magsimulang gumalaw palapit sa unahan ng andas sa mga deboto na yan sa bahagi ng Ross Boulevard sa Maynila. Sila yung mga sasalubong at nagbabaka sakaling mapunta sa unahan ng prosesyon tulad ng 19 years old na si Allen na kasama ang kanyang mga kaibigan. Taon-taon po kasi kami talagang salubong talaga po namin Pero ang hindi nila alam, mayroon ng mga nakaposteng balangay at mga ihos sa harapan na haharang sa mga sasalubong na deboto. Bukod pa dyan ang mga pulis na nakabantay din sa harapan. Tulad sa bahaging ito ng Katigbak Drive kung saan mismong mga pulis nang naging barikada para hindi makapasok ang mga deboto at maging maayos ang sistema. Ang ihos na si Zoren, alas 7 pa raw ng gabi nakapwesto sa unahan. Magbabantay lang po kami dito sa mga kapaligiran para po tuloy-tuloy yung diretso ng daloy ng andas po. Para po hindi po mabalaw at maganda po ang agos na.
Sa bahaging ito naman ng Calao Extension, napakahaba pa rin ang pila para sa pahalik sa Nazareno. Ang 55 years old na si Emma, pasado alas 2 na ng madaling araw pero nasa dulo pa rin ang pila. Yan ay kahit alas 8 pa sila dumating at nagsimulang pumila. Pasalamat lang po ako sa lahat na blessings na binigay niya for the whole year, last year. At saka panata po namin na every year, nandito po talaga kami. Una namang sinabi ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo na palalawigin hanggang sa January 10 ang pahalik sa Nazareno. Dahil naman sa sobrang daming deboto, tila nagkulang na rin ang mga portalet na nakakalat sa paligid ng Quirino Grandstand. Marami rin mga basura na nakakalat sa paligid ng lugar kaya ang Manila LGU walang patid ang paglilinis sa kalsada mula pa kagabi. Ayon naman sa National Capital Region Police Office, aabot sa mahigit 18,000 pulis ang ipakakalat sa paligid ng andas. Para masigurong kaligtasan ng mga deboto, mayroon din umanong mga pulis na nakasibilya na sasama sa traslasyon. Wala naman po tayong report or na-monitor na direktang banta or dito sa ating gaganap dito sa ating Translation 2026. Ganyan pa man patuloy yung ating ginagawang pagmomonitor at koordinasyon sa ating mga counterpart agencies. Sabi pa ng NCRPO, epektibo na mula kaninang hating gabi ang liquor ban na mahigpit na ipatutupad sa lungsod, lalo na sa daraanan ng andas. Maris, pasado alas 6 na ng umaga pero may kita nyo sa aking likuran na mahaba pa rin ang pila ng mga deboto na nais makalik sa replika ng Nazareno. At yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Para po sa karagdagang latag ng seguridad sa mangyayaring traslasyon ngayong araw na ito na pista ng Jesus Nazareno, nakakausap po natin Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Major, good morning sir. Good morning sir. Congratulations at naging maayos yung unang yugto, ika nga, ng pagsisimula ng prosesyon natin. Anong inyong assessment? Una-una sabi nga natin matagal po nating pinagandaan to at taon na pinaghahandaan talaga natin to. At sabi nga natin dapat wala po ang na magkamali kami sa paglalatag ng seguridad, Sir Ivan. At nakita naman natin na isalin maaga nakadaan yung ating andas dito sa ating lugar, dito sa from Quirino papunta ito ng Burgos Street. Sa ngayon, nandyan na ho sa Finance Road ang andas. Yun ho ba, relatively, kung ikukumpara sa mga nakalipas sa taon, mabilis ba yun? Yan ang nakikita natin na mas mabilis ngayon. Pero ganun pa naman, humingi kami ng, sabi nga natin, ng kooperasyon sa ating mga deboto, yung ating mga advisory, yung ating mga paalala. Sabi nga natin, ang ayun totoo nga ho, nakikita natin, may mga sumasamba pa rin eh. Yes, may mga panawagan po ang simbahan at ang otoridad. Sabi nga po natin, ang totoo pong deboto ay nakikinig sa mga panawagan po ng simbahan at ng inyong otoridad. Okay. So far, wala naman ho tayong naitalang mga untoward incidents so far? Yes, so far wala po tayong naitatalamang anumang insidente po dito. Nakita po natin na yung ating mga pulis na nandito ngayon at iba pa nating ahensya ng gobyerno na tumutulong sa atin ay sabi nga natin maayos yung pagkakalatag ng seguridad natin ngayon dito sa Quirino Grandstand. 18,000, tama ho ba yung bilang ng mga pulis na nakapakalat ngayon sa dadaanan? Meron tayong mahigit kumulang 15,000 PNP personnel. Hindi lamang ito from NCR at meron din tayo coming from the Region 3 and Region 4A kung saan nga katulong din natin yung ibang ahensya ng gobyerno. At kung mapapansin natin yung pagdadaanan po ng andas, may mga segment tayo dyan hanggang 12 segment ito. Ano ho ba mga pinaghahandaan nating segment? Kasi sa ruta ho, may mga bahagi na kikitid yung kalsada, baka merong mas makapal yung tao, paano ba? Yes, meron po tayong mga lugar doon na talaga nating tinitignan natin yung mga critical area. Ibig sabihin po yung masisikip po na kalsada. Ganun pa man po, nakahanda po yung ating mga personnel dyan. Doon po sa mga segment na yun, it is a composite po. Bukod sa PNP, meron po tayong mga medical team and other agency na nakamonitor po doon. At kung sakali po kailangan ng mga tulong ng ating mga kababayan, naandun po sila para magbigay po ng assistance. Major, kanina papunta rito, nadaanan din natin ng Ayala Boulevard, yung tapat ng Quiapo Church mismo. Napakarami pa rin pong vendor eh. Ano bang magiging natin sa kanila, instructions? Unang po, nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan. Yung mga nandun po, yung mga magtitinda po natin na sumunod po tayo sa panawagan ng ating otoridad at ang simbahan. Matagal na po natin itong pinapanawagan sa kanila na kung maaari po, wag po kayo dyan sa mga pagdadaanan po ng ating andas. Dahil unang-una po, makakasagabal po kayo sa daloy nito. Okay, so far, so good. Naging mabilis po ang pagsisimula ng prosesyon, pero maghapon po ho tayo dito. Baka may muli po kayong panawagan sa mga deboto dahil yung bilis o bagal ho ng prosesyon ay nasa deboto rin naman eh, hindi ba?
Tama kayo dyan, Sir Ivan. Kaya patuloy po tayong humihingi po ng, sabi nga, ng koordinasyon sa ating mga deboto. Sabi nga po ng simbahan, ang totoong deboto po ay sumusunod sa mga panawagan ng ating otoridad at ng simbahan po. At syempre po, yung patuloy nating sinasabi sa kanila na kung maaari po, wag po kayong sumampa. Kung di, sumamba po tayo. Ngayon po yung panahon ay pakita po natin ang ating pong pananampalataya sa ating lumika. Mga kapuso, tulad nga ng nabanggit ni Major, wala hong kailangan masaktan dito sa ating pagpapakita ng debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Tama po. Major Philip Ines ng Manila Police District, maraming salamat, sir. Yes. Good luck. Good luck. Good luck po sa pagpapatuloy ng pagbabantay sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Tayo po'y patuloy naman magbabantay ng sitwasyon dito sa Quirino Grandstand kung saan makikita natin tuloy-tuloy pa rin po ang pila para sa pahalik at may mga nananatili pa rin po dito sa tapat ng Grandstand. Bilang pakikiisa naman po sa pista ng Jesus Nazareno, inikot din ang replika ng imahen sa Lawag, Ilocos Norte. Inabangan ng mga deboto ang prosesyon ng imahen sa iba't ibang barangay at sumali sila sa pagdarasal. Isinakay ang imahen sa sasakyan at huminto sa mga altar sa gilid ng kalsada. Ibinalik din sa simbahan ang imahen matapos ang prosesyon. Handa na rin po ang replika ng imahe ng Jesus Nazareno sa Binmalay, Pangasinan para sa mga deboto ngayong araw ng pista. Inaasahan ang dagsa ng mga deboto mamayang hapon sa Jesus the Nazarene Parish Church. Magkakaroon muna ng misa bago ang prosesyon ng puon papunta sa simbahan sa Dulag. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.